sa DPWH, specifically yung ating mga undersecretary na pumasok pagang kamakailan, ako po ay magiging open at matutuwa ako sa kahit anong impormasyon na maibigay nyo sa akin. At ito lang po ang masasabi ko. Kung masasabi sa akin ni Congressman Reviste kung sino at yung detalye nung sinabi niya kanya, although sinabi naman niya na, I think kung hindi ako nagkakamali, sinabi naman niya, ito'y narinig din lang niya. No? Sinabi niya yan, he heard rumors or he heard some talk about it. But still, importanteng malaman ko yun. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya, no? Sa kanyang mabilis na paglalabas nito sa ating mga kababayan at sa akin. Pero kung meron siyang specific, ang commitment ko sa kanya at sa lahat ng ating mga kababayan, dahil na rin sa direktiba ng Pangulo na siguraduhin luminis na finally itong DPWH, tatanggalin ko po yung taong yon immediately. At kung kinakailangan, kakasuhan ko pa yung taong yon. That's very important to me, no, na malaman talaga. No, kung sino yan, kung ano ang circumstances nung narinig niya, importante sa akin yan. No, and I will look forward to having a conversation with Congressman Reviste on that. No, so very clear, no. Hindi ko papagampasin yan kahit anong pa yan. Pero sa pagkakaalam ko, no, dito sa mga undersecretaries, no, na ating inaya, no, at hindi madaling mag-aya ng undersecretary sa DPWH sa panahong ito. No, wala sa kanilang kontraktor. Yun ang aking pagkakaalam. Pero ako po mismo, dahil sa report na ito, mag-iimbista na rin ako on my own about this. But I would really appreciate if Congressman Reviste could give me more specifics. If possible, names, no, and circumstances. And believe me, I will act on it. Nakilala nyo na ako, DOTR pa lang. I will never tolerate it. And immediately, tanggal yan. Baka kasuhan ko pa. So, yun lang, no? Yun lang ang gusto kong sabihin on that note, no? And again, I'm very thankful for Congressman Reviste's candor, no, and his straightforwardness of letting the public and me know about these rumors that he heard. Now, on another important note, no, I just want to recap yung napaka-importanting meeting po kanina na nangyari sa ICI tungkol sa restitution o yung pagbawi ng pera ng mga kababayan natin. Alam niyo po, again, babalikan ko yung direktiba ng ating Pangulo. Sabi niya, hindi enough na may managot, na may makulong. Kailangan maibalik natin sa lalong madaling panahon ang pera ng mga kababayan natin na ninakaw. Bilyon-bilyon po ito na kailangan maibalik. At nagpapasalamat po tayo sa ICI dahil sila po ay nag-organize ng napakalaking meeting kanina kasama ng I think 15 agencies, national agencies, kasama na ang AMLAC, ang DOJ, ang Office of the Solicitor General, ang LTO, ang BIR, ang Customs, ang CAAP, ang PCC at iba pang mga ahensya, Insurance Commission at iba pang mga ahensya, para magsama-sama kami at magtulungan para mapabilis na mabawi at maibalik ang pera ng mga kababayan natin. At yun ang kabilin-bilinan sa atin ng Pangulo. Paulit-ulit ng sinasabi. Kailangan maibalik natin ang mabilis at sa lalong madaling panahon ang pera ng mga kababayan. Pag-uusap, meron na pong mga plano para mapabilis. Meron na pong mga proseso na na-establish. Nagpapasalamat tayo lalo na kay Acting Secretary Eric Vida at kay Solgen Galen Berberabe at syempre sa ating ICI led by Justice Andy Reyes sa napakagandang meeting na nangyari kanina at sa mga susunod na araw magiging klaro na kung ano ang mga gagawin at mag-a-announce na rin ng ICI kung ano ang mga next steps para mapabilis pa natin lalo ang pagbabalik ng pera ng ating mga kababayan. At ang DPWH ay nandito para talagang pabilisin pa ito lalo. No? At nakita nyo naman, marami na tayong final na kaso. Sabi ko nga, nung last time, sabi ng Pangulo natin, throw everything at them. Yun ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng pwedeng ibato sa kanila na kaso para maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin,
gagawin po natin. So, kasama na dyan yung PCC, kasama na dyan yung kahapon sa Insurance Commission para mabawi natin yung mga performance bonds, yung nung ating nung mga kontrata na alam nating maanomalya, at iba pa, no? At iba pang mga paraan para maibalik ang pera ng mga kababayan natin. Finally, gusto ko ding i-reiterate na base sa pag-uusap namin ng ating napakabilis at napakatapang na ombudsman, si Ombudsman Boying Remulla, kahapon after nung pagsasabi ng mga diskaya na nakakatawa lang, no? Yung hindi daw sila willing mag-cooperate. Ang dami nga nilang kaso eh. Sila nga yung unang kinasuhan natin eh. At nagtitiwaga tayo na talagang bibilisan ni Ombudsman Boying ito at sinabi nga niya, konti na lang. No? At mafa-file na yung kaso ngayon at alam naman natin lahat, non-bailable yan. At makikita na natin yung matagal nang inaasam-asam ng ating mga kababayan na makulong na itong mga diskaya at sila Alcantara et al. Dahil nga sa grabing pagnanakaw nila simula dun sa kasong final natin sa Bulacan. So, sa pag-uusap din namin, no, kami ay ngayon ay nagsimula ng tignan ang mga kontrata ng mga diskaya simula 2016 onwards dahil sila mismo naman sa Blue Ribbon inamin nila, naglumaki sila, dumami ang kanilang kontrata simula 2016. At aparte dyan, titignan na rin natin ang posibleng mga koneksyon ng diskaya sa CLTG Corporation na sinabi nga ni Ombudsman Boying kahapon, parang may allegations na konektado kay Senator Bongo. So ginagawa na rin natin yun ngayon. At sa tulong at cooperation syempre ng ICI at ng Ombudsman. So yun, yung tatlong yun, no, ang gusto ko lang i-reiterate ngayon. Sa mga susunod na araw, marami tayong pang mga ibang gagawing mga update, lalo na sa mga ginagawa natin sa mga tinamaan ng lindol, tinamaan ng bagyo, at yun na rin mga nasisira nating mga tulay sa iba't ibang lugar. Marami tayong mga updates dyan. Kasi aparte dito sa ginagawa natin sa sisigurado na mananagot yung mga dapat managot dito at maibalik natin ang pondo ng mga kababayan natin, kailangan din natin gawin yung trabaho ng DPWH, which is to build better more, sabi nga ng Pangulo. Kasi kailangan talaga natin ng maayos na infrastructure. So with that, pero next week na natin i-report yan. So with that, thank you very much. I'm open to questions. Let's start with Ms. Andy from ABS-CBN. Okay. Hi, Sec. So given po, would you be able to say na there's no conflict of interest po? Kasi ang sabi po ni Congressman Leviste, no conflict of interest at all on your part and your team. Kasi ang sabi po ni Congressman Leviste, yun nga po, he heard from multiple sources that you and your team have connections to DPWH contractors, that some members of your team are contractors themselves, and that there have already been talks between your team and contractors daw po. And meron na nga raw pong nanghihingi or nag-offer ng kickback. Again, I would really want to get the details of that, but I will be conducting my own internal investigation on that. And believe me when I say, kung meron mang nanghingi, lalo na yung pinaka-importante doon, yung nanghingi, hindi ko lang tatanggalin yan, kakasuhan pa natin yan. Hindi tayo papayag dyan. So, ngayon, yung pagkakausap ng contractor o yung may kilalang contractor, tingin ko walang kahit na sinong tao sa DPWH na walang kilalang contractor. Kasi, yun ang trabaho ng DPWH, no? Gumawa ng mga infrastruktura. Pero iba yung may kinakausap, iba yung nanghihingi sa contractor. Iba yon. At yun, yung nanghihingi sa contractor o kumakausap para manghingi, ibang usapan yun. And again, no, I'm asking Congressman Leandro, kahit in private, sabihin niya sa akin, give me details. And we will remove all of them. And not only that, we will even file cases against them. Sa inyo, sir, wala pang nag-attempt mag-offer? Sa akin, to be honest, wala.
Wag kang kumakausap sa akin. Personally, ha? Wag kang kumakausap sa akin. Ewan ko kung bakit. Wag kang kumakausap sa akin. Wag kang pang lumagapit. Ang nakausap ko ng contractor, yung mga nakita niyong mga medyo napagsabihan ko ng content pag nag-i-inspection ako. Next question from Luisito from DZW. Munti ko sabihin, namura ko eh. Hindi naman, no? Anyways. Good afternoon po, Secretary Dizon. Sa tingin ho ninyo, ano yung posibleng dahilan kung bakit may mga ang term nila ay siniwalat ni Congressman Leviste? Anong sa tingin niyo pinanghugutan? Anong dahilan bakit kailangan? Kasi alam naman ng mga tao yung pagka may mga iniuugnay talaga na ganito, talagang sipa kaagad mula DOTR lahat show cause order. Ano sa tingin niyo? Hindi ko alam. I can't speak for Congressman Revista. But, you know, I welcome it. I welcome it talaga. No? I'm thankful na may mga ganyan. No? Kasi importante yan eh. Importante na sinasabi ka agad kung mayroong narinig, kung mayroong nagsabi. Importante yan. No? Kasi ang mga tao sa gobyerno, dapat naman talagang binubusisi. Dapat naman, tama naman yun eh. Dapat lahat, hindi lang si Congressman Revista, dapat ang lahat ng mga tao, lahat ng mga kababayan natin talagang dapat binubusisi ang kahit na sinong opisyal ng gobyerno. Ganun talaga dapat. So again, ang request ko lang kay Congressman Leandro is kahit sabihin sa akin, no? I mean, we can talk anytime, no? Kilala ko si Congressman Revista, no? Kilala ko din ang kanyang ina, si Senadora Loren Villarna. Matagal kong kasama. Napakatagal ko nang kasama simula 2004 nung siya ay running mate ni Yumaong Fernando Po Jr. We were in the campaign in 2004 every day practically. Kasama ko si Senator Loren Legarda. I think, ewan ko kung pinanganak na pinanganak naman. Oh, batang-bata pa si Congressman Reviste noon. No? But yeah, I'm this is something that I'm very, very thankful and I'm very open to. Ito po, may nababanggit na naman po official ho ng DPWH yung pinag-usapan natin ngayon. Ano ho yung mensahe nyo muli sa kanila? Kasi kailangan siguro marinig nila ulit to dahil parang... Uulitin ko. Kapag meron sa inyo na ginagawa yung dating ginagawa nitong mga loko-lokong nagnakaw sa kaban ng bayan, pasensyahan tayo. Kasi hindi ka kayo matatanggal, makakasuhan pa kayo. Yan talagang yan. Gagawin natin yan. Kahit uulitin ko, kahit maubos na ang tao sa DPWH. Kahit na maubos na. Kahit maubos ang DE, maubos ang RD, maubos ang USEC, maubos ang ASEC, kahit na Kahit na maubos pa yan lahat. Matatanggal at makakasuhan yan. Meron po bang possible po ba magkaroon ng second batch ng halimbawa courtesy resignation ulit? Wala nang ganun? Well, unang-una, live pa naman yung mga courtesy resignations. Konti pa lang naman yung tinanggap natin, yung mga medyo nasa taas pa, at konting may mga ibang mga RD at DE na wala na. No, pero tuloy-tuloy tayo. Hindi ito madali at hindi ito mabilis na gagawin. Itong paglilinis natin. Lahat ito, unfortunately, medyo may katagalan ng proseso. Yung pag-issue ng show cause, yung pagsasagot, yung pag-iimbestiga, may proseso yan. No? Kasi hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang. No? Kasi may proseso yan under the civil service laws. No? Pero tuloy-tuloy tayo dyan. Hindi tayo hihinto. At sa mga susunod na araw, susunod na linggo, meron na kaming mga i-announce na mga natanggal na o nawala na at meron ding mga bagong makakasuhan. Kasi tuloy-tuloy ito, non-stop ito. Next question is from Mads Villar. Hi, sir. I'm here po. Sir, yung undersecretaries mo, ikaw yung personal na nagrekomenda sa kanila kay Pangulo? Yes. Yes. Opo, dati mo silang nakasama sa trabaho and alam mo po yung background talaga nila. Yes. Yes. At sa pagkakaalam ko, isa-isahin na lang natin. Unahin na natin yung gwapong-gwapong Yusek na nandito ngayon. Si Yusek Rico Bernabe. No? Galing siya sa NAPOLCOM.
wala siyang koneksyon sa contractor, hindi siya contractor. No? Pangalawa, si General Ato Bisnar, na very respected general ng Philippine National Police. No? Na galing sa OTS, nakasama ko doon. At nakita nyo naman kung gaano ka taas ng integridad ni General Bisnar. Kasama ko siyang mga nagtanggal ng mga sumubok magtanimbala ulit doon. At nawala ang tanimbala under his watch. Si General Charles Calima, PNP General din yon. Ngayon, hindi ko alam kung makaklasify nyo ba ang San Miguel Corporation as a contractor. Hindi naman siguro. Kasi doon siya nanggaling sa San Miguel Corporation. Hindi naman siguro yun ang sinasabi ni Congressman Rian Reviste na related sa contractor o empleyado ng contractor. San Miguel Corporation siya nanggaling. Hiniram ko siya mismo kay Mr. Ramon Ang. Pinagpaalam ko siya kasi kailangan natin ng mga matatapang at may integridad na na tutulong sa atin dito. Si Undersecretary Nick Conti, na bagong Undersecretary for Planning, pumalit kay Undersecretary Cabral. Siya ay dating head ng Marina nung time ni President Noynoy Aquino. Siya ay naging dating I think naging spokesperson pa ata ni former Secretary Mar Rojas, nung siya'y nasa DILG. So, hindi ko alam na contractor siya, At wala akong alam na ano siya. Sino pa ba? Si Undersecretary Rafi Turgano na abogado, na batang abogado, na galing sa law firm, galing sa private sector. Wala akong alam na may-ari siya ng isang construction company o meron siyang kamag-anak o na may construction company. Sino pa ba? May nakalimutan ba? Si Yusek Ari Perez, kasama ko sa BCDA, Vice President ng BCDA. Ayun, hindi ko alam kung ang MVP Group makaklasify nyo as a contractor. Kasi galing siya, dati siyang presidente ng Metro Pacific Tollways Corporation at Chief Regulatory Officer ng Metro Pacific Tollways Corporation. So, pinaalam ko din siya at hiniram ko siya kay Mr. Manny Pangilinan. So, sila ang mga undersecretaries natin. So, very open ang kanilang mga background, At totoo, handpick ko talaga sila lahat. Pero, iimbestigahan ko sila. Titignan ko kung sino ba dyan ang posibleng either related, kumausap, kung ano man. Pero, maganda sana, malaman ko na straight from the source. Mas madali yun. Mas mapadali ang trabaho natin. Pero, nung sila'y pinasok ko dito, I vouched for them sa presidente dahil kilala ko sila all personally at galing sila sa, kung hindi man sa gobyerno, galing sila sa mga tanyag na kumpanya. San Miguel Corporation in the case of General Calima and Metro Pacific Corporation, Tollways Corporation in the case of Undersecretary Perez. So yun. So yun ang kanilang background. Thank you. Next is Sir Mark Salazar from GMA7. Magandang hapon. Magandang hapon, Sec. Habang busy po kayo doon sa paglilinis from top to bottom, how do you ensure po, Sec, na yung nagpapatuloy na mga public works ay nababantayan nyo pa rin, yung mga ongoing bidding na sa mga kailangan ituloy ng mga proyekto, ay may mekanismo kayo na malinis yan, hindi ako busy para hindi ko bantayan yan. How do you make sure na malinis pa rin ang lahat ng proyekto? Thank you for that. Napaka-importante ng tanong. Unang-una, naglabas tayo ng clear directives. Una, pinasuspend natin, kung nakagagan nyo, lahat ng bidding. Pinasuspend natin. Lahat ng natitirang bidding for 2025. Although, kakaunti na lang yun. Kasi nga, pumasok ako September na, at ngayon, fourth quarter na, kakaunti na lang talaga natira. Pero pinahinto pa rin natin yan. At pinaresume lang natin yan nung nagkaroon tayo ng clear guidelines kung ano ang kailangan sundin, ang kailangan gawin, na may kaakibat na penalty. Dati kasi, alam mo ang problema kasi dati, walang takot Walang takot na pag nahuli, kunyari, hindi ka nag-live stream. Pag hindi ka nag-live stream dito,
tatanggalin ka talaga namin. Bawal yun. Kung hindi mo sinunod yung mga rules ng Procurement Act, talagang hindi to lokohan. Talagang matatanggal at makakasuhan pa for bid rigging. So, yun ang unang-una, no? Ikalawa, pinapaigting natin at tuloy-tuloy natin pinapaigting ang monitoring ng mga proyekto. Kasi hindi ako papayag na under my watch na magkakaroon ng ghost project katulad nung mga nakita natin nung mga nakaraang taon na nahuli ni Pangulo, na nahuli natin, pagpasok natin. Hindi tayo papayag. Kaya marami tayong mga gagawin. In fact, marami tayong i-announce in the next few days and weeks. Talagang para masigurado na to at wala nang makakalusot. Kasi hindi madaling i-monitor ang proyekto ng libu-libong proyekto ng DPWH. Pero again, yung takot ang pinaka-importante dito. Kailangan matakot silang lahat na ngayon meron ng consequence. Ang pandaraya, ang pagnanakaw. Meron ng consequence yan. Hindi ka mukha dati, nakakala nila, makakalusot na lang sila. Hindi na ganun ngayon. At kung meron mang makalusot dyan, halimbawa, may mga na-implement na at nabayaran na bago ako pumasok, again, pasensyahan tayo. At kasi mahuhuli at mahuhuli din kayo. Mahuhuli at mahuhuli din. It may take some time dahil sa dami ng proyekto, pero mahuhuli at mahuhuli din kayo. At pag nahuli kayo, sorry na lang, tanggal kayo, kaso kayo, baka pati yung assets ninyo at assets ng mga pamilya nyo mawawala. Kawawa naman yung mga pamilya nyo, no? Mamumulubi pa dahil sa kalokohan ninyo. So yun ang ating ginagawa ngayon. At tuloy-tuloy natin ginagawa. Hindi pa to tapos. Tuloy-tuloy pa to. Marami pa tayong reformang gagawin. Pero nagsisimula na tayo. Last 3 questions. I will follow up. Do you expect delays ng mga proyekto dahil siyempre Posible. Sinimulan ng marumi, baka ayaw gumalaw ngayon. Posible. So, in fact, napapansin na namin yan na may mga delay. Unfortunate yan. Nakakalungkot yan. Kasi importante itong mga proyektong to eh. Pero para sa akin, kaysa naman manakaw ulit at masayang na naman ang pera ng mga kababayan, okay lang kung may konting delay. Okay lang. Pero, importante din na walang delay. Kaya nga nakikita nyo, halimbawa, itong nasirang bridge sa Pigatan. Ngayon, nakikita nyo, I don't know kung napansin nyo, i-report ko na lang next week. Sabi ng Pangulo natin, bilisan ang pagpapagawa ng detour bridge. At ngayon, sa kasalukuyan, 24/7 ang trabaho sa Pigatan. Araw-gabi ang trabaho dyan. Hindi tumitigil. In fact, nagre-report sa akin yung regional director doon, gabi-gabi. Nagpapadala ng video sa akin, saka mga litrato, gabi-gabi. Para masigurado ko na talaga nagtatrabaho 24/7 yung mga contractor doon. At siguradong matatapos natin in 60 days. Kasi yun ang deadline na binigay ng Pangulo para matayo natin yung anong yun. Kung magawa natin yun, tingin ko record yun. Never pa nagawa sa DPWH yun. At yung mga ginagawa din natin ngayon, yung inaayos nating mga classrooms para sa DepEd. Marami na tayong nagawa. Papakita ko yung report sa Masbate. Papakita ko yung report sa Cebu. At ngayon, nagsisimula na rin sa Davao, yung mga tinamaan ng lindol at ng bagyo. So, binibigisan natin. Pero kung may ma-delay dahil dito, dahil sa naghihigpit tayo, tingin ko, okay lang. Kesa naman manakaw ulit yung pera. Next question from Luisito again. Secretary, sorry. For clarification, saka for the record lang po ulit. So, kasunod po nung binabagit nyo yung kumpiyansa nyo po sa mga dinala nyo pong mga undersecretaries. So, tinatanggi nyo po yung allegation po ni Congressman Hindi ko Reviste. sinabi yun. Hindi ko sinabing tinatanggi ko. Ang sinabi ko, iimbestigahan ko. Di ba yun ang sinabi ko kanina? Iimbestigahan ko at ang hinihingi ko kay Congressman Leandro Reviste, sabihin niya sa akin yung detalye para mas mapadali yung trabaho natin. Para malaman natin kung meron ba talaga o wala. Pero never ko sinabing tinatanggi ko. Thank you. Next question from Sir Pat. Yes. Sir, ako, mababaw lang yung sa akin, sir. Yung All Saints Day, tatay ko kasi nakasago, no? Naka-4 na patong na kami, puro mulubog yun eh. Anyway, sir, may isa pa ako i-report sa'yo sa Maynila. May nahukay ako.
Yung likod ng Justice Abad Santos Hospital, may 700 million annex na itatayo doon eh. Phase 1, phase 2, nailabas na. No, sir. Yung annex ng Justice Abad Santos Medical Center sa may San Nicolas, Binondo. So, local government. Pero DPWH po yon, started 2017. Ang si Bernardo po yung city engineer ng Manila, paano nahirap? Opo, ganito po yung... Pero ang nag-implement po ay DPWH o ang City of Manila? Meron pong contractor eh. Ang contractor na trace namin, another Diskaya. Opo, pero ang importante po dyan, kung yan po ay isang city hospital, kailangan malaman natin kung ang City of Manila ang nagpapatayo o DPWH ba, kung district hospital siya. So, aalamin ko po. Budget daw po ng DOH, DPWH ang papatakbo. Aalamin po natin kung ganyan. Opo, kasi gusto ko nga isama to sa DOH na package na investigation. Aalamin po natin. So, Pakibigay po sa akin ng detalye. Sir, ito po ang catch ng kwento. Phase 1 to phase 2, 400 million na po. Magpe-phase 3, should be 8 story. Puro hukay lang ho hanggang ngayon, pwede pang tignan ngayon. Patignan nyo na lang po, dahil cramp up yung yung Justice Abad Santos, napakaliit po para accommodate yung mga tondo folks, yung mostly mga mahihirap sa tondo ang kinikater po noon eh. In Delpan, pag gano'n. So, Sige po, titignan ko po, papakuha ko po yung detalye. Opo. Papasilip ko po agad-agad, no? Kasi kung 2017 pa yan, dapat matagal nang tapos yan. Hindi, lalabas daw po yung phase 3, 150 million, so 650 na. I do not know kung... Aagamin po natin yan. No? May bago tayong regional director sa NCR, aagamin po natin. Meron na po ako sinulat sa Tribune, Padala lang po sa akin. Sige po, papadala ko kay Jocelyn. Kay Jocelyn. Okay po. Thank you po. Salamat, sir. Last question? Last question from Miss Andy. Sec, sabi rin po ni Congressman Levisa, he's also calling on the DPWH to release daw po yung budget data, data on DPWH data per legislative district and yung projects funded by allocable and non-allocable funds per district and who are the proponents. Kasi sabi po niya, nabanggit niyo po sa previous House budget hearing that you will disclose, and sabi po kasi niya parang wala pa daw hanggang ngayon, and he's kind of linking it that to dahil ba may possible conflict of interest if you will disclose. Well, unang-una, no, yung legislative district breakdown, ngayon na napasa na ang General Appropriations Bill, that is publicly available. In fact, pagka lumabas yung GAB, pinablish na yung GAB, madali nating mahanap yon per legislative district. Kasi ang budget natin, line item yan eh. Project yan at magagaman natin kung saang distrito, saang probinsya, saang lugar. So madali yang makuha. At pagka lumabas na yung GAB, gagawin natin yan. No, gagawin natin yan at madali naman yang makuha. Yung sa allocable, non-allocable, to be quite honest, hindi ko nga naintindihan yan kung anong ibig sabihin hanggang ngayon eh. No? Pero ang importante, makita natin ano ba ang mga project per legislative district. Tama po si Congressman Rian dyan. At ipoprovide po natin yan. Pero base na sa GAB. No, sabi naman niya, I think, based sa GAB. So, madali naman po nating makuha yan. Pagtutulungan na lang natin dito. At pagkalabas ng GAB, gumawa sa may GAB? Napublish na ba yung GAB? Today daw. So, once na gumawas yung GAB, i-kakal na lang natin yon para malaman natin ano ang breakdown per legislative district. Thank you, everyone. This concludes the press con. Thank you, guys. Thank you.